Good afternoon guys. Eto, makakapag-ride na naman. Pero sobrang lapit lang ng pupuntahan natin. Nagpa-schedule lang ako ng bike overhaul, kung saan ko binili yung rim set ko dun sa Pops Pro Bike Shop. Doon ako magpapa-overhaul ngayon. And samahan nyo ako. Let's go! Sobrang tagal ko na kasi hindi nagpapa-overhaul. Kaya kailangan na din talaga. Lalo na kapag March or April, sobrang dami namin ginagawang ride. Kaya para kondisyon yung bike at masigurong okay ang lahat, kaya papa-overhaul natin yung bike natin. Malapit lang din naman yung bike shop na pupuntahan natin. Diyan lang sa may Blumentritt. Since mag-Holy Week na din kasi, tradisyon ko na yung mag-bisita, iglesia ride. May kasama man ako or solo ride, ginagawa ko talaga yon. And medyo malayo rin yung mga pinupuntahan kong simbahan. Kaya just to make sure, kailangan okay na okay tong bike. So nandito na tayo ngayon sa kahabaan ng Del Monte Avenue. Dire-diretso lang to hanggang makarating ng A. Bonifacio. Tapos kakaliwa, then yun, dire-diretso na yun pa Blumentritt. And dadaanan na dun yung Pops Pro Bike Shop. Kapag nakapag bike overhaul na ako, kailangan dalas-dalasan ko ng pagbabike kasi wala rin sa kondisyon. Halos once or swerte na yung twice a week ako makapag-bike sa loob ng 1 linggo. Kaya ang bilis singalin, wala talagang lakas yung legs. Kaya kailangan mag-training bago mag long ride. Buti na lang kahit tanghalian tapat, makulimlim, kaya hindi masyado nakakapagod pumadyak. Huwag lang sanang umulan. Sana ganito lang ang panahon. Nasa may Mayon na tayo. And dyan, sa stoplight na yan, kakaliwa tayo. A. Bonifacio na yan. Dire-diretso na lang pa Blumentritt. Sana umabot. Abot. Yo. Grabe dito, naging paradaanan ng mga truck. Nasasayang yung isang lane. Hirap pa naman dito pag gabi. Medyo madilim dito kapag gabi, kaya doble ingat pag dadaan dito. Ayan o, puro container van.
Sayang yung isang lane talaga. Kaya kahit medyo malayo pa yung traffic light, medyo traffic na. Naiipon na yung sakyan. Lalo tong dito, sementeryo kasi yan, pang North Cemetery. Pagdating dito, isang lane na lang. Ay, ay, ay. Andito na tayo sa tapat ng Manila North Cemetery. Yan, kakaliwa na tayo dito. Tapos dadaanan natin yung bike shop. So, ito lang, kakaliwa na dito. Then bago dumating dyan sa stoplight, doon na yung ano, Pops Bike Shop. So yan, sa building na yan na yellow. Yan yun. Sana konti lang tao. And nandito na tayo sa Pops Bike Shop. Yeah. Boss, papa-overall. Papa-overall. Nag-message ako, sabi ko punta ako alas 2 eh. Sinisimulan ng overhaul ng bike ko. Lahat. Pati hubs. Kalawang na. Naisip ko magpalit ng port dahil stock pa to eh. Kala ko magpalit. Tignan natin.
bike ko. At new look na rin siya. Nagpalit ako ng fork. Sa wakas, napalitan din yung fork ko na stock pa. And simple lang naman yung pinalit natin. Importante, medyo mas gumaan yung bike ko ngayon. Plus ang ganda ng kulay. Bagay talaga sa bike ko. Tapos ang gaang ng bawat pedal ko ngayon dahil nga overall lahat napagastos man, okay lang kasi pasok naman sa budget. Importante, masaya ako. And yun nga, naka-budget naman yan. Matagal na nga yun actually. Ngayon lang natuloy. Ang saya ko syempre kasi nakapag-upgrade na naman. Pero pinag-ipunan ko naman din kasi to. And hindi naman ako basta-basta nagpapalit. Actually simula nung binili ko tong bike, siguro once a year lang ako mag-upgrade. And kung ano yung kakasya sa budget ko, yun yung i-upgrade ko. Ngayon lang ako nakapag-upgrade ng sa fork. Kasi nga syempre medyo may kamahalan. Kaya talagang pinag-ipunan ko. And ayun, thank God kasi natuloy din sa wakas. Ang pogi na naman ng bike ko lalo ngayon. Sa paningin ko yun syempre. So yun, kailangan ulit mag-work, mag-save ng extra para pag may gusto ulit i-upgrade and kailangan i-upgrade, pwede natin gawin. Basta importante lang, huwag ipangungutang kasi hindi naman to needs, wants to. So dapat talaga may extra money lang para sa mga ganitong bagay. Nandito na ako sa Banawe, and dahil nga malapit lang yung bike shop, siguro from bike shop kaya ng 15 minutes hanggang sa bahay. So mabilis lang tayo makakauwi. Ramdam ko din yung paggang ng bike ko kahit konti. Kasi yung fork ko na stock, bakal yun. At talagang binuwat ko kanina. Ang bigat talaga. Ito kahit pa paano mas magaang siya. Kaya hindi lang basta makapagpalit tayo ng fork, hindi lang basta maganda yung itsura. Siyempre dapat importante may tulong siya sa bike and sa pagbabike ko. Kaya sobrang masaya ako sa pag-overhaul ng bike ko, plus pagpalit ko ng fork. Sana matuloy yung mga pinaplano namin long ride this coming April. Nagpipilian pa kasi kung sa Cavite or somewhere sa Bulacan. Mga ganun lang naman. Hindi naman yung super duper layo. Excited na rin ako kasi tagal na rin ako hindi nakaka-padjak ng ganong kalayo. Lalo na nung nagkasakit si Jason, tsaka kasi lagi kasama ko mag long ride. Madalas solo ride ako.
So medyo hindi ako nakakalayo pag mag-isa lang ako. Kaya hopefully this April makapag long ride na talaga. And kailangan ng mag training para hindi tumukod. Guys, malapit na din ako sa bahay. Kaya dito ko na rin tatapusin tong vlog ko na kahit na maigsi lang. Gusto ko lang kasing i-share sa inyo yung pina-overhaul ko yung bike ko. And ayun, salamat sa panonood and sa pagsuporta. Sana sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, sana makonsider nyong mag-subscribe, like, share, and comment na din. Napakalaking tulong at bagay niyan para sa akin. Guys, again, maraming salamat. Ingat kayo palagi. At God bless sa ating lahat.